We'd like to thank everyone who has since extended their prayers and condolences to us. Linggo ng gabi nang kumalat ang balita na pumanaw na ang aktres na si Jacqueline Jose. Pahayag ng isang source, ay marami na raw investigador ng SOCO na naroroon sa condo unit nito. Nakumpirma rin matapos ang isang oras kung ano ang nangyari sa veteran actress. Ang sabi sa investigasyon, naka-day off daw ang yaya ni Jacqueline noong weekend, kaya naiwang nag-iisa ang aktres sa kanyang tahanan sa Loyola Grand Villa. Nang magbalik daw ang yaya niya sa araw ng linggo, nakita na lang daw na nakalugmok si Jacqueline Jose, na tila nadulas, tumama ang ulo, at ayon sa description ng yaya, ay medyo maitim na ang bangkay ng kanyang amo. Sinabi ng mga naunang investigador, na maaaring nangyari iyon noon pang sinundang araw, kaya maitim na ang bangkay nang makita nila. Hindi syempre may iwasang gumawa muna ng investigasyon, kung mayroon nangyaring foul play, pero wala namang nakitang palatandaan. Hindi naman daw nagulo ang alinman sa mga gamit sa bahay. Nasa tamang pwesto pa rin ang lahat, ibig sabihin walang traces of struggle. Kaya may sapantaha silang nadulas lamang siya at nabagok ang ulo, dahil bukod doon ay wala namang nakitang ibang injury ang dumating na medico-legal. Sinabi rin ng medico-legal na ilang oras nang patay si Jacqueline Jose nang makita, posibleng nangyari nga ang aksidente ng sinundan pang araw. Ginagawa naman ng pulisya ang lahat, at nakitang agad na dumating sa bahay ni Jacqueline sina Coco Martin at Cherry Pie Picache. Si Jacqueline ay kapatid ng dating artistang si Veronica Jones. Pero kahapon, ay sinabi ng anak nitong si Andy Eigenman, na pumanaw ang kanyang ina dahil sa atake sa puso. Kaya ngayon ay naguguluhan ang mga netizen, kung bakit heart attack ang sinabing dahilan ng pagkamatay ng aktres, na ayon sa medico-legal ay pagkabagok ng ulo ang sanhi ng injury. Kaya naman ay gusto raw paimbestigahan ni Coco Martin, ang nangyari sa kanyang malapit na kaibigan, at kasamahan sa Batang Quiapo na si Jacqueline Jose. Samantala, panoorin po natin ang mga nakakaantig na eksena, sa lamay ng aktres. Jane, may sinasabi silang green bones. Oo. Ano daw ang ibig, hindi lahat ng tao na na-cremate meron nun. Very rare. So, very rare na nakita si Jane meron. Ang ibig sabihin daw nun ay good heart. Good heart talaga siya. Good heart. Totoo naman it's lucky also kung makakakuha yung mga family. Yeah. So, talagang, imagine Ibig naman sabihin talaga talagang mabait. she has a beautiful heart. Nakakaiyak, pero it's nobody has that maraming Mabait siya. hindi Wala basta akong masasabi. nakakakuha ng ganun sa Yeah. kaya ang swerte-swerte ni Jane. Pero ano lang ang gusto ko lang tanong sa iyo. Paano mo anong description mo sa kapatid mo si Jane? Si Jane mapagmahal. Matindi magmahal. Down to earth. Maawain. Napakabait na tao. Walang masamang tinapay. Yung mga maliliit, mas mahal niya yan. Yung mga crew, staff, mga ayaw niya yung mga pasosyal. Gusto niya nakikipag siya sa mga lahat. Kasamaan sa trabaho na mas Ibig sabihin wala siyang masama. mamimiss namin siya. Hindi ko na siya mapapanood. We love her. We love her. We all love her. We all love her. Napakabait na. Yeah. Wala akong
Gitna ba? Malapit sa'yo. Mas malapit sa'yo. Mas malapit sa'yo. Sa middle ba? Magkasagad lang. Sa middle. Hindi na papaayos lang ako. Bawas na lang. Bawas na lang. Kasi ito ko, may narinig ako na sa dito. Bago pa. Mel, may cricket ba yun? May cricket sound ba yung phone mo? Kaya kaya dito. Alam mo, kahit pala sa panahon ng pagpamimighati ng mga kapwa kapamilya, no, ang mga bashers talaga, hindi pa rin sila nagbibigay ng respeto. Katulad yung ang dami-daming iba-ibang Lalo na dumampi ang lungkot, yung lalong nakasama niya sa teleserye at pelikula. Talagang ramdam na ramdam mo yung pagkakaibigan nila na nabuo, kahit isang beses lang nagsama, pero nakita mo yung tatak na iniwan ni Miss Jackie Luce sa mga kasamahan niyang artista. Iba yung iniwan niya. Alam niyo po dun sa mga bashers na nagsasabing iiyak-iyak ka ngayon, wala kang tigil sa paghagulgol, pinabayaan mo nga ang nanay mo. Hindi niyo po kasi alam ang kwento. Kung sana po ay alam ninyo na pinayagan talaga ni Jacqueline ang kanyang mga anak na pumili ng kanilang desisyon sa buhay. Hindi po nila tuwaran talaga at tuwiran. Tuwad kasi tinuwaran yung magulang, parang ganon. At tuwiran na iniwan. Hindi po, nagpaalam po sila sa kanilang ina at sinabi nila na ito ang gusto nilang buhay na pinayagan naman ni Jacqueline. Pero syempre, nasa kanyang puso yung sobrang kalungkutan na malayo ang mga anak niya sa kanya. Kaya sana po sa halip na i-bash itong si Andy Eigenman, sana po intindihin na lamang po natin ang emosyon ng isang anak na nawala ng magulang. Hindi po simple ito. Hindi po simple ang mawalan tayo ng ina. Alam po natin yan. Kaya huwag nyo nang i-bash. Nandiyan na po yan. Kung sakali man na pinili niya, mas pinili niya na magbuo ng kanyang buhay sa malayong lugar, malayo sa kanyang ina. Nakaraan na po yan. Wala na po tayong magagawa. Yun nga lang, maraming sana-sana sa kanyang isip na yun. Ganun yun, Romel, kapag nawalan po tayo ng mahal sa buhay, kakambal po nung pag-iyak natin yung
Sana. Marami pong sana ito na hindi po natin talaga alam kung paano natin sisimulan at wawakasan. Sana sinamahan ko na lang si nanay noon. Kung alam ko lang, sana nasa tabi lang niya ako. Ang dami pong sana ito. Kaya makiramay na lang po tayo. Irespeto na lang po natin ang pagpanaw ni Jacqueline Jose. Irespeto po natin ang kanyang pamilya, ang lahat ng kanyang mga iniwan. Ganun lang talaga ang buhay. Hindi natin alam at patutupo ito na napakaigsi ng buhay. Yes, at ito isang aral na naman para sa ating lahat na nagpapaalala, hanggat nandyan ang magulang, gawin natin ang dapat nating gawin para Totoo sa yan. magulang. Totoo yan. Gas-gas na po ang linya, pero totoo naman po. Kahit bilhin pa po natin ang pinakamahal at pinakamabangong bulaklak, hindi na niya maaamoy. Kahit ano pang gawin natin ngayon, wala na si Jacqueline Jose. Yun lang yun. Yes. At sabi naman ni Juris Dr. Channel, mahirap mawala ng isang mahal sa buhay, lalo na ng isang ina at isang tinitingala pang aktres sa industriya na marami ang nagmamahal. Ika nga, wounds that never heal. Ang aming panalangin, sana ay makahanap ng lakas sina Andy at ang kanilang pamilya sa panahong ito ng pagdadalamhati nila. Tama, maraming salamat, Juris. At sabi ni Wating, napakasakit mawalan ng nanay, just like ripping your heart bit by bit. The reality is that you will grieve forever. Yes, you will learn to live with it. You will rebuild again, but you will never be the same. Kung yun lang yun, okay? Galangin naman sana nila ang desisyon ni Miss Jacqueline. Sino ba naman ina ang gustong mahiwalay sa mga anak? Igalang natin ang desisyon nila, lalo si Miss Jacqueline at ni Andy and Gwen. Sabi ni Boyzy Caragay, tama, pagrespeto, totoo yan. Kita talagang nakasyak ang pagpanaw ng batikang actress na si Jacqueline Jose. Humagulgol talaga si Andy, lalo na nung dumating yung urn ni Jacqueline. Condolence daw po. Okay, Tita Nene Ulanday, tama, salamat. Sabi ni Dan Clavesillas, agree po ako, kaya sinusulit ko po ang araw-araw ng pagsasama namin ni Mama Sel. Sabi ko nga po, di baling makulit ka, basta andyan ka lang kahit hindi mo na ako. Oo, kasi may Alzheimer na si si Mama Sel. Sabi ko nga po, di baling makulit ka, basta andyan ka lang kahit di mo na ako kilala. Swerte ko po, Nay. Ang swerte po ng mga anak na kasama pa ang kanilang mahal na magulang. Totoo po yan, Nay, sabi ni Miss Nags ng Belgium. Ako po, 18 years nang walang ina, pero sa araw-araw naaalala ko siya. May gabi na iiyak ka na lang, kaya dapat intindihin nila si Andy kasi hindi ito madali. Totoo po yan. May mga pagkakataon pa nga na nanonood ka na YouTube, may pinanonood kang pelikula, nagtatawanan, yun nasa screen, pero mararamdaman mo na lang lumuluha ka. Yun yung panahon po ng pagmemelangkolya. Hindi po nawawala sa puso at isip natin ang pagkawala ng magulang, lalo na, idinidiin ko, lalo na ng isang ina. Sa totoo lang. Okay. Ayoko na munang magpakahaba kasi tatalunin na naman ako ng aking emosyon. Ayan na nga. Okay, pangalawa, Romel, i-drive mo itong issue. Eto na, Coco Martin, pinaiimbestigahan daw po ang pagkamatay ni Miss Jacqueline Jose. Kasi napabalita na unang punta, nung nakalatay pa pala, si Coco Martin pala ang unang responded doon at nakita niya yung pangyayaring gano'n na nadatnan niya. Romel, ang nakakalungkot, dahil nag-iisa nga lang siya na namumuhay, Sabado ng umaga pa lamang ay wala na si Jacqueline. Tapos, Linggo ng gabi lamang lumabas yung balita dahil tumatawag ang kanya mga kaibigan, kasamahan at pamilya, hindi sumasagot sa mga tawag nila. Doon sila nagkaisip na puntahan na. At si Coco kasama niya ang mga taga-Soko na magpunta doon. At kailangan maimbestigahan. Natural lamang po yun dahil parang nanay na niya, si Jacqueline. Silang dalawa ang magkasama sa unang sultada pa lang ng pagiging aktor ni Coco Martin, di ba? Ayan. At si Jacqueline ang nagsabi kay Coco na pasukin mo na ang mainstream. Kayang-kaya mo na yan. Kasi mahihain si Coco Sobrang mahihain. Kaya, masahista yun, Sa masahista?
Kaya gano'n na lang po ang pagtanaw ng utang na loob ni Coco kay Jacqueline Jose, di ba? Habang ikinukwento nga niya sa panayam, di ba? Habang idinidirect niya sa Batang Quiapo, hindi niya maputulan kasi hindi talaga niya, nanonood na siya bilang director, hangang-hanga siya sa galing ni Jacqueline Jose. Kaya parang nanay na po ang turing niya. Masahista. Ayan, tama, boy, si Karagay. Masahista. Ano ba yung sinabi ko? Masahista po na eh. Okay, tama po. Akala ko mali ako, na itinuwid lang ako ni Boy Karagay. Okay, alam mo na, pag nasa Erica ko minsan, nakapagbibitiw tayo ng mga titulo, ng mga numero, na hindi na natin masyadong napapansin. At ako'y natutuwa, dahil si Coco Martin, may malawak na puso para sa kanyang mga kasamaan. Grabe magmahal. Na, yung malasakit, ang tindi-tindi. Sobra. Oo, sobra talaga. Yung lahat ng mga gumaganap. Sabi nga ni Jacqueline Jose, masukal sa kalooban ko kasi natapos ang probinsyano na wala siya. Sabi niya, hindi ako makapapayag. Hindi mabubuo ang pagiging artista ko nang hindi ko makakasama ang anak-anakan ko. Kaya nga dito sa Batang Quiapo, talaga ipinagdasal niya talaga na magkasama sila. At kinuha naman talaga siya ni Coco Martin, di ba? Correct. Kaya lang, sa kasabiang palad, ito pa ang nangyari. Ay, nako. Ay, sabi ni Vince Ignacio, totoo po yun, Nay. Masakit nang makaramdam habang nabubuhay ka. Today, I'm celebrating my mom's birthday. Lungkot na lungkot ako. Kaya sa mga may nanay pa, you always love your mother because you will never get another one. Oo, tama yan din si Ignacio, totoo yan. Iisa lamang po ang ina. Magpatahiman tayo ng katulad niya. Walang sasakto, walang susukat. Iisa lamang. Yun. Kaya ako natutuwa dahil si Coco Martin, hindi talaga siya, pero nag-rule out na ang PNP, no foul play. Walang foul play. Kaya siguro po ay titigil na rin yung mga haka-haka, mga espekulasyon na baka mamaya may nagtulak sa kanya sa hagdan. Walang bruises, walang kahit ano sa katawan. Ako lang sa nangyari kay Jacqueline, parang inilalagay ko ang pagkatao ni Andy at ni Gwen sa aking posisyon, yung struggle. Parang hindi ko ma-imagine na nung Sabado ng umaga nang siya ay atakahin sa puso. Paano yung struggle? Napakahirap kalimutan nun. Nag-struggle yan di ba? May struggle na pinagdaanan. Kaya siguro si Andy ay gano'n na lamang ang sobrang paghagulgol. Marami kasi siyang naaalala. Marami siyang pinanghihinayangan. Nasa dulo na po ang pagsisisi, ika nga natin, di ba? Ang panghinayang nasa dulo na rin yan. Kaya habang maaga pa po, yakapin, mahalin po natin ang ating mga magulang. Dahil kapag wala na, maghanap man po tayo kahit sa pinakaituktok ng bundok, wala na tayong makikita. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.